Tia, isang 3 sangkap na meal combo. Hindi sapat ang balanse. Mag-recharge. Walang pera. Huwag ka nang mag-isip kumain. Nag-aaral ka pa, at buntis ka na? Walang hiya. Susunod. Hindi tama yan. Siguradong nagdagdag ako ng pera sa account ko kanina. Ma, inilipat mo ba ang kinita ko sa pagde-deliver sa account ko? Ibalik mo na ngayon. Iyon ang allowance ko sa 1 linggo. Hindi pa ako kumakain buong araw. Kailangan ng kapatid mo ng bagong cellphone. Ginamit ko iyon para bilhin ang cellphone. Wala nang natira. Magtrabaho ka para magkapera. Bakit ako ginugulo mo? Suyuta, buntis ka ng quadruplets. Ano? Ang baby ko, hindi hahayaan ni mommy na magutom ka. Kahit kailan. Buntis kahit hindi makakain. Nakakahiya maging kaklase. Nakakahiya maging kaklase. Masakit. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang mga baby ko. Tulungan niyo ako. Sino ka? Paano mo nagawang dalhin ang dumi na ito? Sa harap ni Master Jing, nasaan ang security? Palabasan siya dito. Kalimutan na. Ayos lang. Master Jing, ito na ba ang tipo mo ngayon? Hindi ka tumitingin sa mga babae. Nang higit sa 3 segundo. Gusto mong kunin ko siya, para sa'yo? Ito na naman. Hello, Professor. Suyuta, kailan ka magbabayad ng tuition? Kung patuloy kang magpapaliban, maaari kang ma-expect. Professor, malapit na. 1 araw na lang ng pagde-deliver, at mababayaran ko na. Pwede po, bigyan niyo ako ng mas maraming oras. CJ, pero bilisan mo. Salamat po, Professor. Darating si Aim Ailey mamaya. Ang pinakamayamang lalaki sa gym. Kung pipiliin ka niya, ay makukuha mo ito. Binili ko itong Chanel na damit at pabango, lalo na ngayon. Kahit hindi niya ako piliin. Ang ilang sulyap ay sapat na. Ang damit ko. Pasensya na. Maruming delivery girl, ang baho mo. Nadumihan mo ako. Humihingi po ako ng tawad. Nagde-deliver lang po ako. Nagde-deliver, alam mo, na darating si Master J mamaya, na nakaganyan, para makuha ang atensyon niya. Pribadong club ito. Ang basurang katulad mo, ay hindi dapat nandito. Security. Habaran niyo ang damit niya, at itapon siya palabas. Bumaba ka. Layuan mo si Emily ngayon din. Mr. Lee, huwag kang magalit. Ang mga babaeng to, ay nang ahas na kalabanin si Sir Jing. Gusto na nilang mamatay. Seguridad, kunin ang brat na to, at itapon palabas. Nandito ba kayong lahat para magtrabaho o ano? Opo, Sir Jing. Kami po ay mga staff para batiin kayo. Sir Jing, ako po si An-An. Kung gusto niyo po, na magtagal ngayong gabi, para uminom, maaari ko kayong samahan. Kaming lahat na magkakapatid, ay maaaring sumama sa inyo ngayong gabi. Tumahimik kayo. Lumabas kayo. Sir Jing, nagkamali ako. Sir Jing, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Walang numero ng kwarto. Kailangan namin suriin ang bawat kwarto. Anong klaseng babae ba ang gusto mo? Ngayon, kasi, ipinangako ko talaga, sa matandang babae na tutulungan ko siya, na humanap ng manugang na babae. Kung mabaygo ulit ito,
Talagang iisipin niya na tayo ay nagkakaroon ng relasyon. Ang mga babaeng nahanap ay hindi ko tipo. Sige, sabihin mo lang sa akin kung ano ang ideal type mo. Hahanapan kita, deal? Og. Wala kang ideya na sinasabi ng mga tao na tayo ay may kahinahinalang relasyon. Wala kang pakialam, pero sinisira nito ang laro ko. Basta, kailangan ko ng hangin. Yang Master Zhao. Ininom lahat ni Lord Jing ang alak. Walang babae dito. Ngayon, ano? Hello, ikaw ba si Ahway? Ang delivery mo galing kay Madam Lee. Kaya naman pala, ibinuhos mo ang sarili mo sa mga bisig ni Master Jing. Madiskarteng galaw. Pero, base sa ugali ni Master Jing, mapapasayo siya ngayong gabi. Pumasok ka na. Hindi, nagkakamali ka. Isa itong hindi pagkaunawaan. Dinedeliver ko lang ang order mo. Medyo maaga para umarte, di ba? Pumasok ka na. Naghihintay si Master Jing. Bantayan niyo ang lugar na ito, walang makakalusot. Naiintindihan. Ikaw ba si Ahway? Narito ako para ihatid ang delivery. Itigil mo na ang pagpapanggap. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ipinadala kayong lahat ng aking ina. Ano? Naghanda kang mabuti. Magkano ang binayad sa'yo ng nanay ko? Ano sa tingin mo ako? Nagde-deliver lang ako ng takeout. Nagkakamali ka. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko kung ano ang habol mo. Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo. Kunin mo to. Puntahan mo ang nanay ko. Babayaran niya kahit anong hingin mo. Hello po, Professor. Mayroon na po ba kayong tuition? Binigyan na kita ng sapat na palugit. Nakuha ko na po lahat. Hawak, sanggol. Isang buwan pa, at makikilala mo si Mo. Ito ang lahat, upang protektahan to. Sinabi ng iyong guro, binayaran mo muli ang tuition. Sino ang sinabi sa iyo na mag-aral? Para sa pera, kasal ng iyong kapatid. Iyon ang pera ko. Bakit ibigay ito sa kanya? Ikaw. Paano ka talaga magsalita pabalik? Inaalis kami sa iyo, upang makakuha ng pera na pabalik, manatili sa bahay at maghanda upang mag-asal. Hindi ako mag-asawa, gusto kong mag-aral. Tungtong, maging mabuti. Natagpuan ko sa iyo isang magandang tagman. Nag-aalok sila, 300,000 yen do treat. Kahit na may ng edukasyon, hindi ka kailanman nakakuha ito ng marami. Ina, ano ako? Hayapan? Paglalagay ng mga tag ng press sa iyong sariling anak.
Hindi mo isipin hindi ko alam. Ang iyong mabuting laban ay ilang matandang lako, mas luma kaysa, ikaw ay, Sapat, ma, huminto sa pagtatalo. So Yutang, ito ay hindi mo pagpipilian. Ikaw ay mag-asawa. Ikaw ay hindi mabuting babae. Ikaw ba? Nagdadalanto. nagbubuntis ako. Na may quadruplets. Anumang araw ngayon, O hindi. Anong iskandalo? Ang aking dalisay na anak ay nasira sa pamamagitan ng ilang tao. Ang aking 300,000 yen lottery, wala. Abort ang lahat ng ito. masyadong huli para sa sila ay 9 na buwan gulas. Kasama sa akin ngayon at mamamatay ka ng 5. Pupunta ka sa bilangguan. Ikaw. Ina. Kung siya ay pananatili, ang mga sanggol na ito, hindi kami magbabayad. So Yutang, pakikinig ng malina, hindi namin maggas, isang sentro sa mga ito. Ang mga sanggol na ito ay, ang tanging totoo ko. Pamilya ngayon, itataas ko ang mga ito. Ikaw. Aya, ang aking dowry ay nawala. Tulungan mo ako, i-save ang aking mga sanggol. Sino ka? Maaari kang mag-save. Ako at ang iyong mga anak. Suyutang, nasaan ka? Hindi ba't singsing ito ni Mr. Jing? Buntis yung babae sa club. Mr. Jing, dali. Kailangan niya ng tulong. Nasa panganib ang anak mo. Anong anak ang sinasabi mo? Nung gabing yun sa club, nabuntis siya. 4 ang dinadala niya. Dumudugo siya ng malala at isinusugod sa City Maternal Hospital. Ano? 4. Anak ko nga. Jinghui. Suriin mo agad. Sila ang mga tagapagmana ng Lee family. Hindi tayo pwedeng magkamali. Anong maitutulong ko kung pupunta ako? Dinala na siya sa ospital, hindi ba? Ipaalam mo sa akin pagdating ng ngani. Resulta ng test. Lee Jinghui, paano ka nakakalma? 4 na apo kong lalaki yun. Umalis ka na. Kung may mangyari sa kanila, huwag ka nang umuwi. Sige, ako na lang pupunta. Ma, kinuha niya ang pera mo at nagbuntis. Bakit ka nag-aalala ngayon? Anong nangyayari dito? Teka, kailan ko siya binigyan ng pera? Hindi ko pa nga siya nakikita. Nung gabing yun, yung delivery girl, hindi ba't gawa mo yun? Naku naman, nag-hire lang ako ng courier. Para mag-deliver ng mga damit para magpasaya. Paano ko malalaman ang gender? Ikaw. Mali ang pagkakakilala ko sa kanya. Nanay, kung dadalhin natin siya sa ospital, paano na ang pera sa dote? Hindi pwede. Walang ospital. Hindi rin pwede ang bata. Kailangan na natin siyang ibalik para ayusin ang usapan kay Old Leo. Nurse, aalis na kami sa ospital. Uuwi na kami. Hindi iyan katanggap-tanggap. Dumudugo siya. Kailangan ng agarang pagsasali ng dugo. Anong problema? Anak ko siya. Ikaw ba ang magbabayad ng mga gastusin? Hoy, bumaba ka sa kotse. Driver, itigil mo ang kotse. Kanselahin ang pagpunta sa ospital. Itigil ang kotse. Nurse, sabihan mo siyang tumigil. Kamakailan, mayroon bang kaso ng pagdurugo na na-admit dito? Wala. CJ, Pare, kumpirmado na. Isa siyang estudyante sa kolehiyo. Nagde-deliver ng pagkain habang buntis. Dumyugo sa eskwelahan. Sinubukan siyang iuwi ng nanay niya para pilitin siyang magpa-abort. hindi ba't sinabi mong siya ay isang Berhen? Nangahas pang humingi sa akin, 300,000 na dot, hindi ko ito matatanggap. Brother Leo, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Na pag-uusapan ng dote, tingnan mo, tumanda ka na, at walang tagapagmana. Ang ipakasal siya sa iyo, ay magbibigay sa iyo ng 4 na bata. Ano? 4. Sinusubukan mong ubusin ang aking pensyon, agad? Isa lang naman siyang dagdag na bibig. Babawasan namin ang dote. Paano ang halagang ito? Suming, tulungan mo siyang ihatid sa bahay ni Uncle Leo.
Tumanggi ako. Magpapakamatay muna ako. Kuya Leo. Huwag kang makinig sa kanya. Agad-agad namin siyang ibabalik sa bahay. Teka, nag-iisip ako. Wala itong iba kundi isang masamang deal. Sa edad kong ito, 4 na pasani. Ano nang saysay nito? Una, alisin ang sanggol, tapos dalhin siya sa akin. Sige. Dadalin namin siya sa ospital. Nanay, bakit magsayang ng pera? Hindi. Itong 4 na bata, ako ang bahala sa kanila. Pigilan niyo siya. Oo, ayan ang matalino kong anak. Mga anak ko. Huwag niyong saktan ang mga anak ko. Pasensya na. Ano nang tingin mo sa akin? Hindi ako katulong. Hintayin mo ako. Dapat mo akong hintayin. Pamilya Su, kayo ay papatay ng isang tao. Sige, magdaldal ka pa, at itong 4 na suwail, itatapon sa pintuan nyo. Sisihin nyo, ang 4 yung mga anak sa labas, maling sinapupunan ang napili, hinaharangan ng swerte ko. Magpahinga ka sa kapayapaan. Hawakan mo siya. At patay ka. Pasensya na. Kasalanan ko ang pagkahuli. Tungkol sa gabing iyon, wala ako doon para magbigay serbisyo. Nauunawaan ko na, pananagutan kita. Su Yutang. Siya ba ang lalaki mo? Dito, huwag mong isipin na ang mga bodyguard mo ay kayang protektahan ka, hindi mo maaagaw. Si Yutang sa akin. Yutang. Makinig ka, dugot laman kita, at hindi ka makakatakas sa akin. Tama na. Hoy. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kayong masasamang magkasintahan, may koneksyon ako, sa impyerno. Kung manggahas kayong umalis, papatayin ko kayong dalawa. Ha? So Yutang, kung aalis ka kasama niya ngayon, patay ka. Binabantaan mo ang hipag ko? Sino ka sa akala mo? Su Yutang. Hindi ka alis. Magpapakasal ka ngayon. Sa tingin mo mabubuhay ka ng maayos, sa lalaking ito. Maliban kay Old Leo. Walang gustong buntis. 100,000 handog. Alam ng nanay ang pinakamahusay. 100,000. Nagkakahalaga lang ba siya ng 100,000 para sa'yo? 100,000 lang. Ang pagkuha ng 100k sa talunan at ay swerte na. May 100,000 ka, kunin mo siya. Kailan mo ako pinahalagahan? Ang nakikita mo lang ay, ang anak mong mahal. Pinaghirapan ko ang buhay ko at tuition. Mag-isa. Wala kang ambag. Hindi ako ibebenta para sa pera. Wala kang dalang pera, gusto mo akong kunin. Kung gusto mo ang anak ko. Magbayad ka. Dadayain kita, araw at gabi. Huwag kang magbayad. Adulto na ako. Ang buhay ko, ang desisyon ko. Bilangin ang bawat patak ng dugo niya. At bawat buhok na nawala sa kanya. Bayaran nila ng 1,000. Sinaktan mo na ako, itigil mo na. Doktor, kumusta siya? Huwag kang mag-alala, matatag na ang kalagayan. Ni Enmatsu ngayon, 1 buwan na lang, bago manganak. Malubha ang kakulangan sa nutrisyon ng katawan niya. Pag-uwi nyo, siguraduhin, masustansya ang pagkain niya, at maging positibo ang isip. At huwag. Dapat siyang magpakapagod. Sa panahong dati kasi, siya'y nagpapatingin sa aming ospital. Nabalitaan namin, nagtratrabaho siya bilang food courier. Kailangang bigyan siya ng sapat na pahinga. Naiintindihan ko. Hindi na ito, maulit pa. Kaya, 9 na buwan mo, ginanto ang buhay. Ang sanggol. Gising ka na. Kailangan ko nang umalis. Hindi.
Ang pagtira sa ospital ay mahal. Hindi ko kayang bayaran ang mga gastos at maluhong kwarto. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Magpagaling ka muna. Simula ngayon, huwag mo nang isipin ang pera. Nangangako ako, hindi ka pabibigatin ng bata. Magtiwala ka sa akin. Pananagutan ko, kayong dalawa. Magpahinga ka na. Manuga, gising ka na. May dala akong sopas na lutong bahay. Ang payat mo na. Dali, uminom ka ng masustansyang sabaw. Naku naman. Nanay, Ay naku. Ang sopas na ito ay gawa sa mga pugad ng Golden Swiftlet at premium na Snow Lotus na ibinibigay lamang para sa mga royals ng Malaysia. 5 milyon kada gramo ang presyo. 5 milyon kada gramo. At higit pa riyan, si Madam mismo ang naghanda ng madaling araw. Sayang naman kung masasayang ang napakagandang sopas. Binibining Lee. Taos puso akong humihingi ng paumanhin sa pagkasira ng inyong magandang hangarin. Babayaran ko bawat sentimo, kahit matagalan man. Unti-unti kong babayaran. Maupo ka at magpahinga na. Ay naku, 5 milyong dolyar na pugad. Paano ko ito mababayaran? Binibining Lee. Ayos lang po ba ang kamay ninyo? Ayos lang ako. Hindi naman nakapapasok. Ingkang babae, wag mo nang isipin ng matagal. Ang natapong sopas ay hindi mahalaga. Huwag kang mag-alala sa mga natapos. Gagawa na lang kami ulit mamaya. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ay nasa iyong sinapupunan. At saka, 4 na sanggol ang dinadala mo. Hipag, ikaw ang tunay na bayani ng pamilyang Lee. Tama si Jayang Yao. Ikaw at ang mga sanggol ang pinakamahalaga. Mahal. Narinig ko ang mga pagsubok mo. Ang pamilyang Lee ay nagkasala sa iyo. Pag-iwan sa iyong magtiis ng mga paghihirap ng mag-isa. Pero ngayong nahanap na namin kayo, ang mga Lee ay magiging mabuti sa iyo. Sa ilang araw, uwi na namin kayo. Mag-focus ka lang sa pagiging masaya, masayang ina na nagdadalang tao. Sa mga susunod na araw, alagaan ninyo siyang mabuti. opo, madam. Maligayang pag-uwi, binibining Aleli. Naghihintay po si Madam sa loob. Naku, Tangtang ko. Halika rito. Tangtang, unang pag-uwi mo ito. Naghandog kami ng mga pasalubok. Dalawampu na magarang villa sa lungsod. 4 na eksklusibong supercar. 2 set ng makulay na brilyante mula Africa. 1,000 pisong ginto. Kami ni Tio Lee ang naghanda ng mga regalong ito. Tingnan mo, nagustuhan mo ba? Masyado po itong Madam Lee. Hindi ko po matatanggap. Wala ng formalidad. 5 henerasyon, iisang tagapagmana ang Angkan Lee. Ngayon, nasira mo ang sumpang ito. Walang kwenta ang mga regalong ito. Ang ganda naman. Salamat po. Ihatid na ang mga ito. Opo, madam. Marami pang parating para sa iyo mamaya. Ano? Sa mga tindahang ito, nagustuhan mo ba ang mga regalong inihanda ko? Wala pang sinuman ang nagregalo sa akin ng damit dati. Ito ang unang pagkakataon na may nagmalasakit sa akin ng ganito. Ano ng problema? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi po, hindi naman. Madam Lee, talagang nagustuhan ko. Salamat po. Mabuti at nagustuhan mo. Hindi lang sa iyo, naghanda rin kami ng mga damit para sa sanggol. Maganda 'di ba? Pagkapanganak ni Babe, bibilhan ko kayong dalawa ng mas magagandang damit. Madam Lee, espesyal kaming naghanda ng kumpletong maternity spa para sa binibini. Halika na, Tangtang. Sinigurado ko kumuha ng mga pinakamahusay na spa technicians.
Gagawin nilang pinakamakinis na buntis. Hindi naman kailangan ng lahat ng ito. Hindi ko kailangan ng luho. Huwag kang ganyan. Dapat tayong manatiling maganda kahit nagdadalang tao. Madam, saan namin ilalagay ang mga damit ni Binibini? Dalhin niyo sa kwarto ni Magsasama na sila Tangtang at Jinghuay. Para kung may morning sickness o uhaw sa gabi, may asikaso kanya. Ang pagsasama. Siyempre, malapit ka ng mga anak, kaya mahirap na ang lahat. Kung titira ka kay Jinghuay, maalagaan ka niya. CJ, Maasikaso mo si Tangtang at ang 4 kong Tangtang, kapag may kapabayaan siya, ako ang bahala sa'yo. Sabihin mo lang sa akin, sasalo kita. Hindi pa akong handa. Ayokong. maligo ka na. Oras na ng paliligo. Anong iniisip mo? Wala talaga. Maliligo na ako. Mamayang ikaw ang sa kama. Sa study room na ako matutulog. Hindi ko gagalawin tiyan mo. CJ, ano bang kalokohan ang iniisip mo? Noon lang naman kasi nalasing siya, kaya nangyari yun. Malinaw na ang isip niya ngayon, ang taong tulad niya, hindi ka naman gusto nun. Tangtang, kumain ka ng mas maraming prutas. Mag-ingat ka, alagaan mo ang sarili mo. May partikular ka bang gustong kainin? O gusto mong uminom? Sabihin mo lang sa akin. Papakiusapan ko si Tiawang nalutuin. CJ. Hello, Professor. Suyuta, araw ng pagtatapos mo na. Ang mga taon mong pag-aaral ay masasayang lang. Pupunta na ako dyan. Ano na problema, Tangtang? Kailangan kong puntahan ang seremonya ng pagtatapos. Handa ka na bang pumunta? Eksakto, buntis ka. Kung may mangyaring aksidente, makakasama ito sa'yo at sa sanggol. Ano na ang mangyayari? Pero ako, mas mabuting magpahinga ka sa bahay. Mabait na bata. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Tama. May meeting ako mamaya. Dadaan ako sa eskwelahan ni Tangtang. Isasama ko siya. Talaga? Pero... Sige, umalis ka na. Sasamahan ka ni Jinghuay. Makakapanatag kami. Tara na. Suyuta, kasama niya ang isang matandang lalaki. Hindi bagay. Sa tingin mo ba si Yutang ay sugar baby? Ang babaeng yon gumagamit ng masasamang paraan upang manukso ng mga lalaki. Halika, turuan natin siya ng leksyon. Kaya mo bang mag-isa? Kakayanin ko, sunduin mo na lang ako, nang mas maaga. Kung may mangyari man, tawagan mo agad ako. Aalis na ako. Paalam. Ang ibang tao talaga, walang hiya. Nagpakita pa sa eskwelahan ng ganito. Narinig kong nanay at kapatid niyang lalaki, literal na hinayla pabalik sa bahay. Pinakasalan sana siya, sa matandang lalaking mas matanda pa sa nanay niya. Kumita pa sila ng 300,000 bilang dap. Hanggang saan ang kahihiyan nila? Sino bang nagtatapos na, may halatang buntis na, parang graduation ng 2 tao. Pag nakatayo siya road, mapapatanong ka, ilang tao ba talaga ang gagraduate? Yaw. Nakita kong may naghatid sa kanyang luxury car, may bagong sugar daddy na naman. Tingnan mo ang itsura niya. Sinong lalaki pa, ang mag-i-effort pa sa kanya? Yang tiyan niyang yan. Ilan kayang, ang lalaki ang nasa loob niya, Chen Xiao. Huwag mong bastusin ang anak ko. Okay, mga estudyante. Halika na para sa graduation picture. Ma'am, ayaw kong makasama siya. Ma'am, malaki na ang tiyan ni Suyutang. Nagpapapicture pa bago gumraduate. Amoy baboy na buntis siya. Nakakadiri. Ayaw ko siyang makasama sa picture. Ma'am, binenta ni Suyutang ang sarili para pakasalan ang matandang lalaki. Tingnan niyo ang tiyan niya. Nagdudulot siya ng kahihiyan sa mga estudyante. Tama po, ma'am. Ang graduation picture ay sasamhin natin habang buhay. Pipilitin niyo kaming makipag-picture. Sa kanya, mas gusto kong hindi na lang. Ayaw namin. Ayaw talaga. Suyuta, masama ang impluensya nito sa paaralan. Bumaba ka na at magpahinga. Ma'am, mababa na ba ako dahil buntis ako?
Dinidiscriminate niyo ako. Anong discrimination? Alam mo bang ngayon, darating ang pinakamalaking investor ng Lee Group sa paaralan? Kung makita niya ito, maiisip niyang masama ang imahe ng paaralan natin. Mawawalan tayo ng pondo. CJ, ma'am, aalis na ako. Anong ginagawa mo? Principal, Suyutang, bakit ka nakahiga dito? Principal. Si Chen Xiao ang may gawa. Pinagtulak niya ako. Hindi po, Prince. Nahulog siya sa sarili niyang pagkakamali. Ginagawa niya akong may kasalanan. Ang immoral mong ugali ay nakakahiya. Nagpapasyal ka sa paaralan ng buntis na parang walang problema sa mundo. Kahiyan mo na yan. Pero ngayon ay pinangahasang magbintang ng estudyante. Principal, talagang tinulak niya ako. Dapat ba nating pagkatiwalaan ang salita ng mga suwail? Guru Wang, paano mo hinayaang ang estudyante mo ay magpakaganyan? Pinayagan mo siyang dumalo sa graduation pictures. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Tama po kayo, Principal. Aalisin ko na siya ngayon dito. Hindi ako aalis. Hindi. Suyuta, anong ginagawa mo? Bitawan niyo ako. Ang pinakamalaking investor ng paaralan ay darating na kahit anong oras na lang. Kung malaman niya, nakakahiyang eksenang ito. Sisira ang reputasyon ng paaralan dahil sa iyong walang hiyamong pag-ugali. Dinumisan mo ang aming lahat. Pakawalan niyo ako. Kung makita man ako ni Li Jinghuai na ganito ang itsura, talagang mahihiya rin siya. Huwag kayong tumiti, dalhin niyo siya palabas. Huwag niyo akong hawakan. Sino ang may lakas ng loob na hipuin siya? Ayos ka lang ba? Di ba pupunta ka sa opisina? Naaga ang meeting, kaya dumiretso ako sa'yo. Nag-aalala ako sa'yo. Iuwi na kita. Ginoong Lee, hindi ko alam na si Miss Su, ang asawa mo, sa ngalan ng mga bulag na mag-aaral. At guro, humihingi ako ng paumanhin. Paumanhin, ang tiwaling leader nagdudulot ng kaguluhan. Hindi na mag-invest ang korporasyong Lee sa inyong institusyong walang etika. Ginoong Lee, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Lumabas ka na. Tapos na. Wala na tayo. Masakit ba? Ayos lang ako. Gasgas lang. Huwag mo akong alalahanin. Walang ibang nagmalasakit ng tulad mo. Sana hinding-hindi matapos ang panaginip na ito. Sabi nila nakakadaan. Ito ng sakit. Gumagaling ka na ba? Huwag kang magtago. Nakasagabal ako sa'yo ngayon. Pasensya na. Hindi pa bigat sa akin ang mga bagay mo. Nasaan ang singsing na binigay ko? Nahilo ako sa kainan. At nahulog ito nang hindi sinasadya. Huwag mag-alala. Tiyak kong papalitan ito. Ang nawala ay hindi na babalik. Huwag nang balikan ang nakaraan. Huwag mong tanggalin. Binibini, oras na para sa spa mo. Mas mabuti, hintayin mo muna ako sa labas. Pangangalaga lang ito, mananatili ako para bantayan. Gino, kailangan pong hubot-hubat. Sa treatment na ito, binibini. Nahihiya po ang binibini. Mauna na ako sa silid-aralan. Binibini, iminumungkahi kong gawin ninyo. Ang pangangalagang ito para kay Gina. Alam po ninyo kapag mas nagmamahalan, ang mag-asawa, ang mga anak na ipapanganak, ay lalong magiging maganda kung kayo mismo ang mag-aalaga. Kay Gina, lalo pang lalago ang pagmamahalan. Hindi na po kailangan. Kaya ko naman mag-isa. Ginang. Yung ibang mga asawa, sila mismo ang nagmamasahe sa kanilang mga may bahay. Huwag po kayong mahiya dito. Talagang hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Ako na. Paano ito gamitin? Ipahid ang mga essential oil sa buong katawan. Imasahe hanggang sa ma-absorb. Ang treatment na ito, hindi lang nagpapaganda ng balat, kundi pumipigil din sa stretch marks. Bigyang pansin ang mga hita, dibdib, at balakang. Ang mga parte pong ito ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Talaga pong okay lang. Kaya ko po ito. Sige na ni Wang, naintindihan ko na. Maaari na kayong umalis. Opo, binibini. Magsiubos ka ng damit. Humiga ka sa kama.
Humiga ka. Anong ginagawa mo? Sabi ni Aling Wang, kailangang masahihin natin ang hita mo. Ako na ang gagawa. Huwag kang laging galawin ang tiyan mo. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Matatapos na rin ito. Hindi pa ba ito tapos? Hindi pa. Saan mo pa gusto akong pindutin? Sa dibdib. Hihinto na ako. Maging mabait ka. Para ito sa ikabubuti mo. Tigil muna tayo ngayon. Mukhang pagod ka. Isang session lang naman. Hindi naman masama. Saka, Magsimula tayo sa balik. CJ. Jinghui. Nanay, Buntis pa siya. Mag-ingat ka. Kung may gusto kang gawin, antayin mong manganak siya. Kapag nasaktan mo ang manugap at ang 4 kong apo, pananagutan mo yan. naiintindihan ko, nanay. Pero sa susunod na papasok ka, kumatok ka muna. CJ, aalis na ako para makapagpahinga ka. Tapos na ang masahe. Sa ngayon, magpahinga ka na. Sa study room na lang ako matutulog. Napakabait niyang lalaki. Kung hindi dahil sa sanggol sa tiyan ko, hindi siguro siya makikipag-usap sa akin. Jingjing. Mukhang nitong huli, magkasundo na kayo ng asawa mo. Kalokohan. Kung hindi kami magkasundo, dapat ba siyang lapitin ka? Sige. Tama na. Magsalita ka. Bakit mo ako pinatawag ng gabi? Para sa importante? Gusto ko sanang maghintay pa, pero nauubos na ang oras. Maghanda ka na bukas para sa piging ng kasunduan. Ibig mong sabihin, ipapakilala mo ang asawa mo sa lahat ng formal para protektahan siya sa chismis? Eksakto. Jingjing. Iyong jade na singsing, nawawala na naman. Binigay ko kay Suyutang. Alam naman ng lahat. Yang jade na singsing, ang sagisag mo mismo, at ibinigay mo lang 2 singsing ng sunod. Jingjing. Hindi mo sasabihin, tunay ka palang nahuhumaling sa kanya? Mahal ko man siya o hindi, dahil ngayon ay, naging akin na siya. Karapat dapat siya sa lahat ng nararapat sa kanya. Siya nga pala, naalala mo ba yung singsing na nakita natin dati? Yung bukod tangi sa mundo, ano nga ba ang tawag? Walang hanggang. Pagtatalaga, Oo, yun nga, bilhin mo. Kahit magkano ang gastos. nakuha ko. Sinong mag-aakala, ang makapangyarihang Geely, ay magiging tangkang sawi sa pag-ibig? Lumabas ka. Sige. Asikasuhin ko na. Lahat maging alert. Siguraduhin perpekto ang handaan ngayon. Ngayon ang araw ng pag-ibig ng binata. Hay, ingatan niyo iyang mga iyan. Walang katumbas na halaga. Ang mga ito, kapag may nasira, wala nang kinabukasan. Bilis, lahat. Bakit bigla na lang bumili ng ganito karami? Para siguro sa kabit niya. Gumastos ang binata ng $200 milyon sa singsing para sa pag-ibig ngayon. Kaya pala laging bumibisita kay Madam. Swerte ng babaeng yun. Oo nga pala, paano yung nasa loob? Ew. Nabubulag ka ba? Tigil ang chismis, tapusin na ang paghahanda, kilos na, ngayon din. Ang daming mayayamang, gustong pakasalan siya. Kung hindi dahil sa Kim, nakatakda na siya noon pa. Hindi ko dapat abusuhin.
ang kabutihan ng pamilya Lee. Sa importanteng araw na hindi dapat ako nanggugulo dito. Si Ginoong Jing ang nag-host ng pigi. Ang dami nilang kasama, mga sosyal at mayayamang heredera. Kung makakausap ko lang, si Ginoong Jing ngayon. Baka ang pamilya Su ay makipag-ugnayan sa pamilya Lee. Paano naglakas loob ang nakasuot ng ganyan na manatili malapit sa... Hoy, kaninong pamilya ka? Bakit ka umaalis sa tirahan ng Lee? Hindi mo naunawaan. Buntis ka na, nagpapagala pa sa Lee Mansion. Akala mo makakaakit ka, kay Ginoong Jing. Babaeng buntis na tulad mo, mga agaw ng lalaki ko, sa kalagayan mo, hindi ka papansinin, ni Ginoong Jing. Hindi ko sinasadya na makipag-agawan sa... Arg, huwag kang hamarang, umalis ka. Binibini Joe. Nandito ka ba para ihatid? Ako papasok. Sino ka ba? Wala kang karapatan dito. Tama, maging mababa ka. Umalis ka na. Ikaw ang kinakausap ko. Binibini Joe. Hinampas mo ako. Gagawang bulag. Umalis. Manugang. Tulungan kita ang pumasok. Mga gwardya. Oh, Huwag papasukin ang babaeng yan. At, silurin ng kanyang nakaraan. Puputulin ng pamilya Lee. Lahat ng ugnayan sa kanila. nauunawaan. Binibini Joe, nagkakamali kayo. Ang dapat pinalalayas ay siya. Binibini Joe. Ate, pasensya na kung nabigla kita. Ngayong gabi, sa salo-salong ito, iba't ibang tao ang dumating. Tila tahimik naman dito, magpahinga muna kayo rito. Kapag nagsimula na ang salo-salo, isasama ko kayo sa loob. Paumanhin sa abala. Huwag po kayong mag-alala. Ang inyong mga usapin ay hindi kailanman pabigat sa amin, sa angka ng mga Lee. Ang inyong pangangailangan ang uunahin. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Magpahinga lang po kayo rito. Mamaya, siguraduhin dumating sa takdang oras. Palem. Nako, yaw, boyfriend mo ba ito? Bagay na bagay kayong dalawa. Yaw, ipakilala mo naman siya. Ito ang boyfriend ko, mula sa Lee Corporation, marketing manager. Personal na inimbitahan ni Panginoong Jing para dumalo sa salo-salo. Naiinggit ako sa'yo, nakakuha ka agad ng magandang trabaho, pagkatapos lang grumaduar. Nabalitaan mo ba? May babaeng nahuling nagnakaw, dahil sa pagnanakaw, at pinaalis. Nagmalaki pa sa harap ng tahanan ng mga... Maraming mamahaling bagay sa mga Lee. Natural lang na maraming magnanakaw. Sasamantalahin ang mga magnanakaw. Magnakaw sa mga Lee. Gusto yatang mamatay. Mga tangang walang alam, lang gagawa niya. Mahal. Sabi mo kakilala mo si Panginoong Jing. Nang husto. Maipakilala mo ako mamaya, pakiusap. Matalik kaming magkaibigan. Mamaya, ipakikilala kita sa mga Lee. Palawakin natin ang network mo. Salamat mahal. Suyuta. Ano nang ginagawa niya rito? Katulong ba siya ng pamilyang Lee? Buntis na katulong. Nakakaawa. Ginagamit niya ang pagbubuntis para makakuha ng maternity leave. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi kita pababayaan na magdusa ng ganyan. Ang lambing ni Afe. Suyuta, ipakikilala kita. Ito ang nobyo ko, marketing director ng Lee Corporation. Bibigyan niya ako ng buhay na nararapat sa akin. Hindi tulad mo. Nagtatrabaho habang buntis. Kawawa ka naman. Oh, maligayang bati. Teka. Punasan mo ang sapatos. Hindi ako katulong. Bakit ko gagawin yan? Ako ang isifi na bisita ngayong gabi. Pag inis mo sa akin, sasabihin ko kay Yili. Natanggalin ka. Mahalaga kay Ijing ang handog na ito. Hindi ako gagawa ng gulo. Talagang sunod-sunuran siya. Sing-sing yan di Ijing. Asawa ba niya yon? Binibini, ayos ka lang ba? Si Panginoong Jing ang hinirang na prinsipe ng kabisera. Paano siya magkaka-interes sa isang katulad niya? Yung dinadala niyang sanggol, kay Panginoong Jing kaya? Yung ako na Jade sa kanya, kay Panginoong Jing yan. Ang singsing ng Panginoon ay hindi dapat mahawakan ng iba. Paano niya nakuha ito? Di ba may nagsabi?
na may nahuling magnanakaw, pinagtabuyan. Si Suyutang yata yun. Ikaw pala ang magnanakaw. Kakalabas lang, pumasok na naman. Mangunguha ka pa ng kayamanan. Suyutang ang kapal mo. Magnakaw kay Panginoong Jing. Malandi ang ugali, magnanakaw, at nagdadalang tao pa. Paano nagkaroon ng ganitong dumi sa mundo? Nagpapanggap siyang inosente. Pero sa likod, ay marumi ang budi. Ayoko sa mga babaeng tulad niya. Hindi ako magnanakaw. Bigay sa akin. Ito ni Li Jing. Sinasabi mong ito kay Panginoong Jing. Kahiyahiyang kasinungalingan. Ni hindi ka nag-isip ng kapanipaniwalang dahilan. Kapag nalaman ni Panginoong Jing, magagalit siya, dapat na nating bawiin ito agad. Ibigay mo yan, ako na magbabalik kay Panginoong Jing. Akin ito. Wala kayong karapatang kunin. Xiao Chen, lumampas ka na sa limitasyon. Ipaparating ko ito mismo kay Ijing. Magpapasalamat si Ijing sa akin. Akin iyan. Suyutang, mukhang malaki na ang tiyan mo. Malapit ka ng mga anak. Anong balak mo? Mahalaga raw ang prenatal education. Pero sa inang tulad mo, na gumagawa ng kasuklam-suklam, sisira ka sa bata. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Para mailigtas ang bata sa pagiging salot. Umalis ka na. Feng, pigilan mo siya. Bitawan mo ako. Magaling ka palang magnakaw. Putulin natin yung mga magnanakaw mong kamay. Ituring mo itong di malilimutang aral. Suyutang, pagkatapos ng araw na ito, malalaman mo na ang lugar mo. Naiintindihan mo. Tigilan niyo iyan. Nandito ka. Tang-tang. Kinuha niya ang singsing. Ako ang bahala. Sino ka ba? Magnanakaw siya. Ninakawan niya si Ijing. Makisama ka sa kanya at mapapahamak ka rin. Nakaw. May babaeng nahuli na nagnakaw sa limansyon. Pinalayas. Si Suyutang ang salarin. Huwag kang makialam. Ang babaeng ito, nang ahas magnakay kay Jijing. Naipagtabuyan na, nakapasok ulit ng patago. Dinungisan ng ari-arian ni Jijing. Ang singsing na ito ay para sa asawa ko. Ako ang nagbigay. Magnanakaw ba ito? Ikaw ang nagbigay. Singsing ni Ijing ito. Huwag mo sabihin, ikinukumpura mo si Ijing ka. Baka naman, katuwaan lang ni Suyuta. Ito si, kasintahan ko. Kanang kamay ni Ijing. Taong hindi mo maabot sa buong buhay mo. Kasintahan mo siya. Jing, wala akong kinalaman sa babaeng ito. Hindi ko siya kilala. Ijing. Mga empleyado ng korporasyong Li, kailangan ng paglilinis. Zaifeng, tanggal ka na. Ginoong Jing, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ginoong Jing, binibini, isang pagkakataon lang. Umalis ka na. Ang pamilyang Li, hindi nagpapanatili ng taksil. Nagsisisi talaga ako. Ang babaeng yon, ang gumamit sa akin. Natuto na ako. Hindi ba't siya ang nobya mo? Anong nobya? Di ko nga siya kilala. Feng, paano mo nasabi yan? Tabi ka riyan. Masyadong mainay. Alisin niyo sila, nasaktan ng asawa ko. Ginoong Jing, nagkamali ako. Nakikiusap ako. Isang pagkakataon pa. Suyutang, pakiusap. Magkaklase tayo noon. Patawarin mo pa ako. Pakiusap. Magkaklase. Inilahad mo ako. Sinaktan mo ako. Nasaan ang pagkakaibigan? Tabi kayo, alisin nyo. Ang lahat dito. At ang mga nanggulo sa hipag ko. Putulin ang lahat ng ugnayan. Ginoong Jing, kasalanan ko, maawa ka. Tang-tang. Patawarin mo ako. Abala ako sa handaan, at nakalimutan ka. Para sa akin ang handaang ito. Sa madaling salita, ang sanggol sa kanyang tiyan ay kay Lord Jing. Napakaswerte niyang babae. Ginagamit niya ang katayuan ng bata. Marunong siyang maglaro. Kahit sino ang pakasalan ni Lord Jing, secured na ang buhay niya. Sino ang aakalain na isang mukhang ordinaryo ay pala ganito katosero? Si Suyutang ay ang bagong may bahay ng Lee Corporation.
Ang sinumang mangahas, nasiraan siya. Dapat humarap kay Li Jinghui. Lord Jing, narito na siya. Isalubong mo siya. Ipinipilit niyang ikaw mismo ang maghatid sa kanya. Magpahinga ka muna, ako na ang sasalubong. Li Jinghui, sino ba talaga? Ang importante sa'yo, na ikaw pa mismo ang susund. Bihirang makita, ang ngiti niya ay napakaliwanag. Kay Li Jinghui, talagang napakahalaga niya. Sandali lang ha? Kaya pala, iyong babae ang pakakasalan ni Li ngayon. Napakaganda niya. Kaya naman pala si Li Jinghui ay lubhang nagmamalasakit. Bakit mag-isa ka rito? Masama ba ang pakiramdam? Tatawag ako ng doktor. Masyadong maingay sa labas. Kailangan kong mag-isa. CJ, magpahinga ka muna. Sino yung babaeng kanina? Anong babae? Ay, siya ba ang sinasabi mo? Malapit mo na siyang makilala. Mula pa sa simula, hindi ko inasahang magpakasal. Pagkapanganak ko, aalis na ako rito. Wala nang makakagambala sa'yo. Anong problema? Wala naman. Babalik na ako sa trabaho. Uminom ka na rin ngayon? Siyempre naman. Ano ng problema? Magandang palabasit, si Niengsen ang gintong anak ng pamilya. Bibigyan nila ng lahat ng ginhawa, pero pagtitiisan din nila ng hirap. Kung hilingin niya ang mga bituin, ibibigay ni Master Jing. Laging sinaspoil siya, ayaw na may kapareho, ang kanyang mga gamit. Kung ibang bagay lang, baka pwede pang pagpasensyahan, pero magkaparehong kwintas. Si Nyansin, iisa lang, ang suot niyang alahas, alin kaya sa kanila, ang nagsuot ng Halatang halata naman, syempre yung babae. Noong may nagsuot, ng parehong hako. Hinayla niya mismo. Nakakadurog ng puso. Palitan ko na tong kwintas. Huwag na. Tapos na siya ngayon. Jijibing siya ni Niengsen. Sino ba siya, para magsuot niyang kwintas? Niengsen, tingnan mo, suot niya ang kwintas mo. Peke siguro, yang sa kanya. Nang ahas pang isuot. Nakakahaba, kung ako siya, isasabit ko na lang yan. Tumahimik kayo. Sino ba kayo? Para mang chismis sa harap ko. Papatayin ko ang kwintas na suot ni Su. Ako ang naghanda nito. Kapag may narinig ako, paninira sa kanya. Gagapangin ko, ang mga bibig ninyo. Spoiled siya. Huwag mong damdamin. Itong kwintas, ay personal kong pinili, pasadyang gawa ng designer. Dalawang magkapareho. Ano tong usapan? Sabi ko na nga ba, bagay na bagay sa'yo, mas maganda pa kesa sa akin. Ang ganda-ganda mo. Ikaw at si Jinghui Li ay talagang para sa isa't isa, hindi naman. Ha? Kayo niya. Hipag, kapatid ko siya. Akala mo ba, magkasintahan kami, nagseselos ka? Hindi. Su, ang handogang ito, ay para lahat sa'yo. Pero sabi, para sa tunay na, Lee. May ring ka pang ihanda? Geely, ang ipinapagawa ninyo ay handa na. Ingatan mo ito. Sayong-sayo lamang ang puso ko. Sayo lamang ang puso ko. Ate, tahimik lang ang kuya ko, pero ang totoo, kinikimkim niya ang lahat. Ngunit sa puso niya, mahal ka niyang tunay. Ngayon ko lang siya nakita, na nagpakita ng ganitong pagmamahal, sa isang tao. Tama si ate. Pagkatapos ng nangyari sa eskwela, inihanda niya ang salo-salong ito, para ituwid ang lahat. Ang gabing ito ay paraan niya, upang ipahayag na ikaw ang tanging dalagang may-ari ng pamilyang Lee. Walang manggahas na lapastanganin ka. Kuya, huwag kang ang titig ng titig. Isuot mo na ang singsing. Oh.
Li Jinghui. Salamat. Hoy ate, hindi ba dapat tawagin mo siya asawa ngayon? Tama sila ate. Ilang sandali na si Jilly sa paghihintay niyan. Huwag mo silang pansinin. Tawagin mo ako kung ano ang komportable. Asawa. Salamat. Hindi mo pagsisisihan ang pagpapakasal sa kanya. Marunong mag-alaga ang mga matatanda. Sino ang matanda? Ikaw. Pasaway ka talaga. Ikaw ang nagpatanggal sa trabaho ko. Tapos na tayo. Nangako ka ng kasal. Pakasalan ka. Sinira mo ang buhay ko. Sasaktan na sana kita. Huwag, Si Feng. Huwag mo akong iwan. Umalis ka nga, Salot. Huwag kitang makita muli. Kapag nilabanan mo ako ulit, sasaktan kita. Suyuta. Mas maganda ako sa'yo. Mas sikat pa. Bakit lagi ka na lang ang nagwawagi? Magbabayad ka para dito. Ay, Tangtang. Tangtang. Ayos ka lang. Hindi naman ako nasaktan, di ba? Okay lang ako. May natamaan lang akong gamit nang hindi sinasadya. Buti walang nangyari sa'yo. Esan. Wala pang nakapagmalasakit. Sa akin ng ganito, kailanman. Ang bait mo sa akin. Asawa na kita ngayon. Ang pinakamahalaga sa buhay ko. Mahal, nasa 3 trimester ka na. Mahirap na ang gumalaw. Ako na ang bahala. Tutulungan kita maligo. Ano? Anong sinabi mo? Tutulungan mo akong maligo. Ay, Kaya ko nang mag-isa. Huwag kang, huwag ano. hindi na ba? Ang ganda mo ngayon. Eh, hindi pa. Huwag kang mag-alala, alam ko ang hangganan ko. Hindi ka gaanong makakagalaw ngayon. Magpapakulo ako ng tubig para sa'yo. Maligo ka na lang mag-isa. Mula ngayon, ang mga bagay na ganito, ako na ang bahala sa lahat. Ikaw na ang sa kama. Ako na sa sopa matutulog. May pasok ka pa bukas. Hindi pwede sa sofa ang tulog. Baka dapat sa kwarto ng bisita ako matulog. Gusto kitang alagaan. Mahalagang panahon ito. Hindi kita pwedeng iwang mag-isa sa gabi. Hindi ako mapapanata. CJ. Narinig kong hiwalay ang tulog ng binata at dalaga. Buntis na ang dalaga, ang hirap naman nun. Marami namang lalaki ang nagpapakita kapag buntis ang asawa. Tama, malapit ng mga anak ang binibini, hindi makakaya ng binata, alam mo na. Sino bang makakapigil sa sarili? Dapat mag-ingat siya, binibini. Maraming lalaki ang natutokso sa panahon ng pagbubuntis ng asawa. Hindi ganyan ang binata. Pero lalaki pa rin siya. Hindi mapipigilan ng lalaki ang likas na pagnanasa. Bakit kayo nakatigil dyan? Ano ba yung chismis na yan? Magandang araw, binibini. Li Jinghui, hindi niya kailanman gagawin yan. Naniniwala ako sa kanya. Binibini. Yaya Wang. Samahan mo akong mamili. Opo, binibini. Yaya Wang. Gusto kong bumili ng gamit para sa sanggol mamaya. Sasama ka ba? Siyempre naman, binibini. Aayusin ko ang lahat. Anong dahilan ng pagpunta mo? Malapit na ang takdang araw. Bilang asawa mo, dapat akong nasa tabi mo. Ginang. Kayo ang aming pangunahing VIP. Magpapadala kami ng dalubhasa para sa serbisyong bahay-bahay. Sundan po ninyo ako para kumpletuhin ang rehistro. Babalik ako agad. Sige, mauna ka. Ginoo. Ang buntis mong asawa ay hindi nakapagbik ng kasiyahan.
Tiyak na naiinip na ang pakiramdam mo. Huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. Nandidiri ka sa mga marka ng pagbubuntis niya. Aminin mo, nandidiri ka na sa kanya. Jinghui. Narito ka pala, para sa kanya. Lumabas ka. Doktor. Kahit anong gawin nyo, kahit anong paraan ang gamitin, iligtas nyo siya kahit ano paman. Gagawin namin ang lahat. Maayos din ang lahat, makakaya niya to. Sir. Manugang. Ligtas ang mga bata at ang manugang. Nabigo akong ipagtanggol siya. Paano ko siya pababayaan nang mag-isa riyan? Nangako ako sa kanya na alagaan ko silang mag-ina. Sumumpa ako. Sir, makinig kayo. Nandyan na ang mga dalubhasang doktor. Malalampasan nila to, pare. Doktor, ligtas ang ina at sanggol. Ma'am, huwag. Hindi kayo pwedeng pumasok, kakapanganak lang, ng ina. Kailangan niya ng pahinga. Ang ama lang ang maaaring pumasok, tama na yan. Naiintindihan namin. Salamat, doktor. Ang mahal kong apo. Tangtang, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Hindi dapat kita iniwan. Li Jinghui. Ngayong ipinanganak na ang bata. Aalis na ako sa angka ng mga Li. Aalis ka na ba? Li Jinghui. Hindi tayo talaga nailaan para sa iisang mundo. Bakit? May nagawa ba akong mali? Kaya kong magbago. Pumunta lang ako sa pamilya Li dahil sa bata. Ngayong naipanganak na ang sanggol. Dapat nang umalis. Suyutang. Pasensya na. Huwag muna pag-usapan ngayon. Pag-uusapan natin paglabas mo. Gusto kong makita ang sanggol. Samahan mo ako. Naghirap ka na, Yuta. Aalagaan namin ang bata. Magpahinga ka na lang, pagkatapos manganak. Uuwi na muna kami. Magpahinga ka. Palalayain na kita. Paglaki ng bata. Paalisin ko si Suyutang. Pwede na siyang pumunta saan man. Ako na ang bahala sa lahat. Paano ka napakawalang puso? Kakapanganak lang ng asawa mo, ng 4 na anak, ngayon mo siya palalayasin. Magsalita ka naman. Naiwan lang siya dahil sa sanggol. Kuya. Ba't nagmamadali? Huminahon ka. Magpahinga ka muna. Bakit mo ako hinahadlangan? Ayokong bumalik para magpakasal sa kung sino. Pakasal kanino? Tumingin ka sa sarili mo. Ang gulo-gulo mo. Ginago ka ba ng tarantadong yon? Magkano naman ang hihingin mo ngayon? Hindi pera ang usapan. Gusto ko makita ni nanay. Anong nangyayari sa kanya? May cancer siya. 1 buwan na lang. Ang natitirang buhay niya. Gusto kanyang makita isang huling beses. Pagsisisi niya ang masaktan ka. Hindi mo sinagot mga tawag niya. Wala siyang magawa. Kaya ako ang pinapanta. Pero dati naman, ayos na ayos siya. Paano siya biglang nagkasakit? Nagsisinungaling ka, di ba? Sinusumpa ko, totoo ito. Paano ko gagamitin? Sakit ni nanay para lokohin ka? Hindi na ako tao kung ganun. Tang-tang. Nakikiusap ako. Umuwi ka na. Makita mo si nanay. Nanay mo talaga siya. Hello. Tang-tang, nagkamali ako. Hindi ko dapat pilitin. Magpakasal ka. Patawarin mo ako. Nakita mo? Totoo ang sinabi ko. Sumama ka na sa akin. Halika rito.
Suming, nagsinungaling ka sa akin. Bitawan mo ako. Kailangan kong bumalik. Hirap kang linlangin para mapunta ka rito. Gusto mo pang tumakas? Nanganak na si Suyutang. Panahon na para magpakasal. Yung matandang Liu dyan. Hindi siya maislan sa kalokohan mo. Buong dot ang inalok. Sinusubukan mo pang makatakas? Pagkatapos mong manganak, mas malaman ka ngayon kaysa dati. Mas malusog kaysa dati. Ang pakiramdam, mas masarap ngayon, di ba? Umalis ka na. Suyutang. Paglingkuran mo siyang mabuti. Pakikitunguhan kanyang maayos. Talaga namang iba ka. Paano mo nakuha ang sariwang huli? Magkakasayahan tayo mayong gabi. So, nagtiyaga ako ng husto para dalhin siya rito. Magkakasama tayong magsaya. Huwag kang mag-alala, may parte ka rin. Laro tayo, Inday. Ginoo, nawawala ang misis. Anong nangyari? Hinanap ko sa buong ospital. Hindi ko mahanap ang misis. Dati niya kaming iniinformahan. Bago umalis ng bahay, Ginoo, nasa panganib kaya siya? Ipaalam agad sa lahat. Baliktarin ang buong Haichen kung kinakailangan pero hanapin siya. Opo. Umalis na tayo. Nangugulo ka ng pang-aagaw at nilalabag mo ang batas. Ipinagbili ka ng nanay mo. Ngayon ari mo na ako. Pang-aagaw. Kalokohan yan. Suyutang, nag-iinarte ka na naman. Nagpakamatay ka sa pagsuyo sa isang binata at nabuntis. Nang walang kahit sentimong kita, si Lolo Leo ay nagbigay ng malaking dot. Dapat paglingkuran mo siyang mabuti. Nanay, tunay ba akong anak mo? Paano mo ako maipagbibili? Sa halagang 300,000 yuan. Sa matandang yun? May puso ka pa ba? Ano naman kung anak kita? Ang puso ko'y para lang sa kinabukasan ng anak kong lalaki. Dapat hindi na kita pinanganak na puro gastos lang. Ngayon may papalit na kita sa pera para suportahan ang anak kong lalaki. Hindi naman masama yun. Kung pera ang gusto mo, pwede kitang bigyan. Pakawalan mo na ako. Suyutang. Magpakabait ka na ngayon. Sumama ka kay Lolo Leo at manirahan ng maayos. Anong masama doon? Ma, uwi na tayo at huwag pansinin yan. Honey, magsaya tayo sandali. Huwag mo akong hawakan. Li Jinghui, tulungan mo ako ngayon. Maliit na pasaway. Bakit ka ganyan kalikot? Baka kailangan ng palo. Tama ka. Kailangang disiplinahin ang prinsesang ito. Ang pagiging suwel ay dapat turuan. Mabuti yan para sa'yo. Masamang babae ka, ngayon alam mo na kung sino ang may kontrol. Li Jinghui, sagipin mo ako. Li Jinghui, dumating ka. Narito ako. Huwag kang matakot. Sino ba kayong mga ito? Hindi mo ba nakikita na pinapagsabihan ko ang asawa? Nandito na ako. Huwag kang matakot. Wakasan niyo siya. Nangahas kang hawakan ako. Kasama na ako ngayon sa Lee Corporation niyo. Si Boss Jing ang may hawak ng operasyon namin. Papatayin ka niya, panunumpa ko. Kahit ang langit mismo, hindi magliligtas sa'yo ngayon. Gawin niyo. Hinampas mo ako. Isang tawag lang. Tapos ka na kay Boss Jing. Mag-isip kang mabuti, lumuhod ka't manikluhod para humingi ng kapatawaran. Baka maawa pa si Boss Jing na huwag kitang patayin. Sige, pakawalan niyo siya. Tumawag ka, ipakita mo kung paano mo ako papatayin. Boss Jing. Bilisan mo, sagipin mo ako. Aba, Ginoong Jayong, ikaw pala si Ginoong Jayong, Ginoong Jane. Ginoong Jane. Ako. Nagkamali ako, hindi ko alam, ang babae mo pala siya, kung alam ko lang, kahit daang buhay pa ang meron ako, hindi ako makakapangahas, paumanhin ko, pigilan mo siya. Samahan kita umuwi. Alisin niyo sila. Li Jinghui, hindi na ako takas. Ayaw na kitang iwan pa. Umupo ka. Maupo ka muna. Candy. Nangako ako sa'yo noon, nabigyan ka ng kalayaan.
Pero na-realize ko, hindi ko kaya. Sa pagitan ko at ng tinderang yon, wala talaga. Pero nakita kitang maliwanag. Dalhin namin ang dalawang babaeng ito na mapagsamantala para sa'yo. Magsalita ka. Paano namin sila aayusin? Sabihin mo ng detalyado lahat ng ginawa mo. Sa bawat detalye ngayon din, kung may hindi pagkakaunawaan, sa pagitan ng kapatid ko at hipag ko. Magsalita ka. Magpaliwanag ka. Siya ang may pakana. Inutusan niya akong linlangin si Panginoong G, nangakong mapapangasawa ko ang mayaman, kapag nagtagumpay na. Siya ang utak sa likod ng lahat. Ikaw. Ako nga. Suyuta. Gigibain ko lahat ng mahalaga sa... Bakit ikaw ang may lubos na pagmamahal ni Panginoong G, samantalang ako hindi? Sa ganap na perpektong asawa, bakit ako hahanap pa ng iba? Suyuta. Anong swerte ang tinamasa para protektahan ka ni Panginoong G? Bakit mas mataas ka sa akin? Bakit lahat ay mapapas? Sarahan mo ang bibig mo. Tapusin mo na ang sasabihin at umalis ka sa paningin ko. Lumayas ka na. Tumayo ka. Ikaw rin, lumabas. Kumilos ka. Hipag, ngayon nakikita mo na tunay ang pagmamahal ng kapatid ko sa'yo. Jinghui, mukha bang mas katulad ang pangalawa nating anak sa akin o sa'yo? Anong problema? Yung pangalawa kamukha mo. Yan din ang naisip ko. Kakapanganak ko lang, hindi pa ako pwede. Alam ko. Gusto ko lang halikan ang sarili kong asawa. Mali ba yon? Palagi kitang itinutulak. Hindi ka naman talaga galit, di ba? Mahal, kakapanganak mo lang. Nakakapagod ang pagpapagaling pagkatapos manganak. Bilang asawa mo, kung hindi kita tutulungan, pero patuloy na nagnanaasa, masamang tao ako. Ang bait mo sa akin. Pagtataksil habang buntis, marami na akong nakita niyan, nakadidiri, kaya nga, hindi ko gagawin yon. Mahal. Gusto ko nang bumalik sa Sige, ayusin ko. Magpahinga ka muna. Elvenet. Saan ka pupunta? Pasok ako sa trabaho. Sasama ako sa'yo. Si Jinghui binigyan kanya ng termos. Kunin mo agad, huwag kang iinom ng malamig. Sige, aalis na ako. Paalam. Ito ba ang pagpapalaki ng anak na babae? Mahal, huwag mo akong sundan. Baka may makakita sa atin. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Samahan na kita. Unang araw mo sa trabaho, at sa sarili mong kumpanya pa. Ayokong may masabing chismis. Kakayanin kong mag-isa. Kaya ko nang mag-isa, iabot mo. Aalis na ako. Paalam. Napatunayan na namin, ipinagbili siya ng ina at kapatid, kay Mang Leo, kung di natin parurusahan, hindi titigil sa pang-aabuso. Wakasan na ng tuluyan. Pero pamilya niya sila, baka tayo ang mapag-initan. Ang away nagbubunga ng problema, delikado ito. Aksyonan na agad. Tang-tang, kinakabahan ka ba? Anong pakiramdam? Mababait ang lahat. Ang laking tulong nila. Utos mismo ng CEO, na espesyal na alagaan, ang bagong katrabaho, walang hindi susunod. Yang bag, bagong modelo. Abot 4.9 million pesos ang halaga. Yang tumbler mo, abot 100,000 piso rin. Tang-tang. Heiress ka ba, na nagpapakamasa? Di ko alam presyo, akala ko mura lang. Regalo ng asawa ko. Sobrang lambot niya sa'yo. May gagawin pa ako, mamaya na. Esan,
Polem. Suyutang. Bakit mo binugbog si Jilly nang ganon? Hinihingi na niya ang 300,000 piso na dote at babayaran ang ospital niya. Sa'yo galing, sa'yo problema. Wala akong pakialam. Tang-tang, magkadugo tayo. Paano ko mababayaran ang ganito kalaki? Di mabayaran, kukunin nila buhay ko, pati ng kapatid mo. Meron kayong gintong anak, di ba? Siya ang magbayad. Akala ko may cancer ka. Bakit buhay ka pa? Yun, dahilan lang, para makita ka. Nagkamali ako, tang-tang, tulungan mo ako. Huwag mo kong tawagin. Nanay, hindi kita ina. Ito na lang huling hiling ko na. Tulungan mo ako, tang-tang. Tang-tang. Inay, tumatanda ka na. Paano mo nagawang tiisin, na panoorin ako, ay pakul. Karapat dapat ka dyan. Inay, siya ang nag-utos manakit kay Lolo Leo. Ngayon gusto niyang sirain tayo. Gusto niyang wasakin pamilya natin. Hindi lang si Lolo Liu ang maghahabla. Hindi kita palalampasin. Muntik mo na, patayin ang anak ko. Babawian ko kayong lahat. Isa-isa kayo. So Yutang, pinaghirapan ka ni Inay. Ganito ka ba magpasalamat? Magbabayad ka rin sa ginawa mo? Tang-tang. Inay, Tang-tang. huwag kang magkunwari. Ngayon ka pa magpanggap. Huli na ang lahat. Tapos na. Nagkamali ako, magbabago na ako. So Yutang, kung ipakakulong mo ako, hindi kita patatawarin. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Yabang mo. Inagaw mo kapatid ko. Sinalakay pa ang asawa niya. Tamang oras. Tapusin na natin ito ngayon, Dick. Bakit nandito kayong lahat? Tang-tang, anong ginagawa mo? So Yutang, hindi kita natatakot. Sige, patayin mo na ako kung kaya mo. Sino nang nagturo sa'yo mangusap ng ganyan sa binibini? So Yutang, paano nangyaring ang pamilya natin ay nagkaroon ng tulad mong pasaway? Dapat noon pa, nung pinanganak ka ni Ina, ay, naipa ako nakita. Bugbugin nyo. Tigilan niyo siya. Tang-tang, pahintuin mo sila. Kapatid mo siya. Papatayin mo ba talaga siya? Pamilya, may nagpakita bang pagtingin na tunay na pamilya? Suyutang, nagkakamali ka. Alam mo ba ang tama't mali? Alam mo ba kung ano ang tama? Ang pananakit sa sariling kapatid. At sa iyong ina. Yan ang mali. Katawa-tawa, alam mong mabuti, siya ay walang kwenta, bakit patuloy na, siyang pinagsasanggalang? Siyempre ipagtatanggol ko. Siya ang magpapatuloy ng angkan. Wala na ang tatay mo. Siya na ang naging lalaking tagapagmana. Siya ang sandigan kong lalaki. Babae ka lang. Mag-asawa ka na lang. Sa angkan ng mga su. Walang halaga ka. CJ, kung ganoon, kang napakahalaga sa anak, tingnan natin kung itong basura ang magliligtas sa'yo. Pakawalan siya. Anak, ayos ka lang. Tingnan ko, isang tao lang sa inyo ang makakalabas ng buhay. Magdesisyon kayo. Galaw. Nanay, kayong pumilit sa akin ito. Kayo ang nagsabing, pagbenta sa akin sa matanda, ang magsisiguro ng kinabukasan ko. Kayo ang tunay na salarin. Suming. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo. Para sa akin, Inay, sinisisi mo ba lahat ng ito sa akin? Ha? 30 taon. Nagpakain sa parasitikong buhay mo. Isinakripisyo ang sarili ko. Ngayon ay, itinutok mo pa sa akin ang kutsilyo. Tama na ang salita. Sobra ka nang nabuhay, Inay. Walang pagsisisi, tiisin mo, saglit lang ito.
Nakikita mo ba ito, inay? Ang paborito mong anak. Sa paningin niya, ikaw ay isa, yaya lang na nag-alaga sa kanya. Isa ka lang, yaya na nagpalaki sa kanya. Tang-tang, hindi mo naiintindihan ang kapatid mo. Mabait siyang bata noon. Noong bata siya, siya ang nag-alaga sa akin. Pero nang tumanda siya, nabigo akong turuan siya. Kasalanan ko ito. Walang pag-asa. Anong gusto mong gawin ko? Siya lang ang lalaki, tagapagmana ng pamilya Su. Kung hindi ko siya aasahan, sino pa ang aasahan ko? Ang babaeng nawalan ng asawa, kung hindi ang anak niya. Sino pa ang matatakbuhan niya? Kailangan bang lalaki lagi ang aasahan mo? Kailangan mong may sandigan para mabuhay. Tang-tang, nasaktan na ang kapatid mo ngayon, sapat na ang parusa mo sa kanya, pakawalan mo na siya. Pagkatapos ng lahat, naaawa ka pa rin sa kanya? Noong panahong iyon, muntik mong mapatay ang anak. Ipinagbili mo ako kay matandang Liu. Naawa ka ba kahit minsan sa akin? Tang-tang. Hindi na ako magiging ganito, magiging mabuting ina na ako. Si Suyutang ang may gawa ng lahat, ang masasamang ideya niya. Ang pumihil sa edukasyon mo. Nagbenta ng iyong damit panloob, para kumita, lahat yon ay dahil sa kanya. Sa likuran ko, ganitong kasuklam-suklam na bagay? Ganito ba dapat umasta ang isang ina? Patayin siya, pakawalan mo ako, ayaw kong mamatay, ayaw ko talagang mamatay. Suyutang, napupuot ka ng gusto sa kanya, ikaw na mismo ang pumatay sa kanya. Suming. Ako ang sarili mong ina. Papatayin mo talaga ako. Ikaw mismo ang gusto kong mamatay. Kung hindi dahil sa'yo, pagmamaltrato kay Tangtang nung bata pa, magiging ganito kaya siya? Lahat ng ginawa ko ay para lang sa inyong kapakanan. Ipinaubaya ko si Tangtang para sa'yo. Tigilan mo ang paninira sa akin. Mandaraya ako? Kung hindi dahil sa'yo, sasaktan ko kaya siya? So Yutang, nasiyahan ka na ba ngayon? Hahampasin kita ng paulit-ulit, hanggang sa masiyahan ka. Sang-ayon ka? Suming, mahal na mahal ka ng nanay, ngayon ikaw ay. Pagmamahal? Anong pagmamahal? Isa lang siyang matandang bruha. Yaya ko lang siya noon. Ngayong matanda na siya, wala na siyang halaga. Walang utang na loob. Li Jinghui. Gusto ko nang umuwi. CJ. Pagkukumpleto ng ebidensya laban sa kanila, pagdadala sa kanila sa hustisya. Tangtang. Nasaktan ka ba? Hindi. Nakakagalit naman iyan. Paano nila nasaktan ang sarili nilang anak? Kasuklam-suklam ito, kuya. Huwag mong hahayaang makalusot sila dito. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Wala na akong pipigilan. Maling paniniwala sa kanila. Napakabait at maamong tao ka, Tangtang. Kasalanan ito ng at kapatid mong lalaki. Huwag mo nang hayaang gambalain pa ang isip mo. Simula ngayon, kami na ang magiging pamilya mo. Kayo na ang tunay kong pamilya ngayon. Eldenag, nanay, nasaan ang sanggol? Nag-ayos na ako ng maayos na pag-aalaga. Sumama ka sa akin. Nanay, sino ba ang mga taong ito? Mga dalubhasa sila. Kinuha ko para sa mga apo ko. Mga yayang pangmaharlika. Ang iba naman ay mga dalubhasa sa pagkain sa buong mundo. Mula ngayon, sila ang magbibigay ng kumpleto pag-aaruga sa mga minamahal kong apo. Sobra naman ito. Tangtang, mahirap ang pagbubuntis. Hindi namin maibabahagi ang hirap mo. Pero pagkapanganak mo, lahat ng iba pa, ako mismo ang bahala. Mag-focus ka lang sa pagiging matriarch ng pamilyang Lee. Nanay, salamat. Hoy, hipag, may handa rin akong regalo para sa'yo. Ito ay espesyal para sa iyo, regalong inihanda ko. Gawa ito ng mga top designer, na pinagawa para lang sa'yo, walang katulad sa buong mundo. Naplano ko na ang lahat, magkakaroon tayo ng 4 na araw, para maisuot mo ang 4 na kasuotang pangkasal. Nyansin. Kasalan ko ba ito, o kasalan mo? Para kang mas excited kaysa sa akin. Hindi ko mapigilan. Ang hipag ko ay napakakaibig-ibig.
Gusto ko ng pinakamaganda, para sa kanya. Tsaka, siya na ngayon ang pinakamalapit, kong kaibigan. Ano ba ang alam mo? Pero, kakapanganak ko lang. Hindi ito kakasya sa akin. Huwag kang mag-alala, ate. Nasikaso na ang lahat. Kumuha ako ng 4 na, sikat na eksperto sa postpartum recovery. Magiging walang kapintasan, ang itsura mo mula ulo hanggang paa. Nyansin. Salamat. Walang problema. Dahil naman, si kuya ang magbabayad. Kuya, sige ay swipe mo na ang card. CJ, Naku. Para sa akin ito. Madam, inayos ni MS Lee ang programang postpartum recovery para sa iyo. Ang herbal bath ay nakakatulong mag-relax ng muscles at mind. Espesyal na herbal blend, nakapagpapaganda rin ng balat. Ang galing. Bakit ka nandito? nandito ako para ibahagi ang iyong kapalaran. Ang bait-bait mo sa akin. Hindi ko alam kung paano makakabayad sa inyong lahat. Pamilya na tayo ngayon. Wala nang formalities. Li Jinghui. Masayang-masaya ako. Gusto kong umuwi. Kumuha ng ilang gamit. May iba pa ba? Wala na. Kung yun lang. Ako naman ang turno. Nanay, si kuya ba, ay nambubuli kay Manugang? Imposible, titingnan ko sila. Nakakapanatag na ako. Akala ko dati, nandito lang si Tangtak dahil sa mga bata at hindi mahal si Junior. Pero ang totoo, sila palang dalawa ay tunay na nagmamahalan. Tang-tang. Tang-tang. Dumalaw ka ba para sa akin? Alam kong, hindi mo ako pababayaan. Memorya ni Papa ngayon. Dumalaw ako para mag-alay. Sige, sige na. Sige na. Tay, may asawa na ang anak mo. Mabuting tao siya. Dinala ko siya para makilala ka. Tang-tang. Nagkamali ako. Pwede mo ba ako patawarin? Nakikiusap ako, Tang-tang. Nakikiusap na ako sa'yo, Tang-tang. Hindi kita patatawarin. Simula ngayon, ang tanging ugnayan natin ay ang $2,000 kong sustento. Wala nang ibang relasyon tayo. Di kita ina. Tang-tang. Tang-tang. Natapos din ang lahat. Tang-tang. Samahan mo ako sa pupuntahan ko. Saan? Pagdating natin, malalaman mo. Ito ay, Di ba pangarap mong magtayo ng sariling flower shop? di ko sinabi sa'yo yan. Paano mo nalaman? Nung huli na nag-flower arranging ka sa kanya. Narinig kita. Tang-tang, di ko alam marunong ka mag-arrange. Noong bata pa ako, gusto ko nang mag-flower shop, kaya nag-aral. Ako ng floral design online. Maganda ba? Napakaganda. Li Jinghui. Salamat. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Jinghui, umuwi na ako. Boss, ang laki ng singsing mo. Naiinggit talaga ako sa'yo.
Binukasan ka ni Ginoong Jing ng napakamahal na flower shop. Lahat ng mga bulaklak na ito, galing pa sa ibang bansa. Sobra siyang mag-spoily sa'yo. Ang galing niya talaga. Balitang NAKAKAGUL8. Unang araw sa abroad ni Artista Go. Lihim na pagtatagpo sa prinsipe ng Beijing. Posibleng pagkakasundo. Boss, tingnan mo ito. Boss, kilala mo ba si Guyu? Guyu. Siya ang pinakasikat na artista sa showbiz ngayon. Sa murang edad pa lang, marami na siyang napanalunan na Best Actress Awards. Noong araw, hinabol siya ng prinsipe ng Beijing na gumimbal sa lahat. Narinig ko rin, si Ginoong Jing mismo, ang nagpakilala sa kanya sa mga direktor. Nang mag-abroad siya, para palawakin ang karera, pag-alis niya, nagbago si Ginoong Jing, umiwas sa ibang babae. Akala ko chismis lang. Pero totoo pala. Boss, ang balitang ito, gawa-gawa lang ng mga paparazzi. Huwag kang mag-overthink. Pwede bang malaman kung bakit ka bumalik? Dahil sa isang tao. May pinakawalan ko ang kamay niya, alang-alang sa karera ko. Ngayon, gusto ko na siyang makasama muli. Ate, nakauwi ka na. Pagod ka ba? Tumabi ka't magpahinga sandali. Ate, alam mo na siguro, tungkol sa kapatid kong lalaki, at sitwasyon ni Guyu. Kagagaling ko lang pong malaman. Huwag kang mag-alala, ate, nandito lang ako para sa'yo. Hindi karapat-dapat si Guyu. Ikaw ang tunay na dalaga ng pamilyang Lee. Sabi nila noon, maghihintay siya ng walang hanggan. Pero ngayon, sa iyo na siya ng tuluyan. Ano man ang nangyari, sa pagitan nila, ay nakaraan na. Ikaw lang ang nobya ng pamilyang Lee. Nyanksi. Medyo pagod na ako. Magpapahinga muna ako sa kwarto. May nasabi ba akong mali? Ang ganda ng dating ni Guyu. Siya ang idol kong babae. Akala ko'y walang katapusan. Ang pag-ibig niya. Si Guyu at ang mayamang hair ni Jing. Pagkatapos ng maraming taon, bumalik na ang paborito kong tambalan. Madalas ka na, umating gabi nitong huli. Marami lang akong ginagawa. May problema ba? Wala namang problema. Magsikar. Muna ako. Alainan. Ang bagong puhunan sa pelikula ay nakahanda na. Salamat. May iba pa ba? Wala. Kung wala, pwede ka nang umalis. May trabaho pa ako. Jinghui. Narinig kong ikakasal ka na. May 4 na anak. Aalis na ako. Mag-dinner tayo minsan. Jing. Si Guyu. Ay nandito na naman? At napansin ko rin, palagi mo siyang tinutulungan. Paano kung magkamali ng akala si ate? Anong gagawin natin? At nitong huli, puno ang mga tabloid ng balita tungkol sa inyo ni Guyu. Sa palagay ko, dapat mong ipaliwanag sa kanya. Para maiwasang mabasa niya ito at magkaroon ng maling hinala. Ako ang investor niya. Trabaho lang ito. Hindi na kailangang magpaliwanag. Sige. Maligayang Ikaw si Suyuta. At ikaw, isang florista lang. Karaniwan ang panlasa. Ikaw si Guyu. Reyna ng pelikulang Go. Gusto na gusto kita. Napanood ko lahat ng pelikula. Kaya ito pala si Guyu. Talagang napakaganda, kaya pala nahumaling si Li Jinghui. Akala ko si Jinghui ay tunay na sayo lang. Mukhang nagkamali ako sa kanya. Pakakasalan ka niya. Pero pinapagtrabaho ka pa rin. Sa labas? Ang babaw naman. Pabaya si Jinghui. Ni simpleng alahas man lang, hindi ka pinaregalo.
Mas gusto ko itong ganito. May problema ba? Naglabas lang si Jing Hui na 500 milyon para sa pelikula at binigyan pa ako ng pamaskong handog. Ang halaga ay 30 milyon sa pagkakaalam ko. Binibining Go. Yung pabirong pangungutya mo, nakakapagod na simulat sa poll, paulit-ulit na reklamo. Ang pagiging artista, hindi katumbas ng pagkatao. Sa mga lalaki, kung saan napupunta ang pera nila, doon din ang puso nila. Binibining Gu. Pwede kang manatili, kung para sa bulaklak lang. Kung may masama kang balak, umalis ka na ngayon dito. Aminado mismo si Jing Hui. Nananatili lang siya. Dahil buntis ka, kung hindi mo naman aakalain na pananatilihin ka ng anak. Kawawa ka naman, aminin mo nang naiinggit ka. Ang pagkakapit sa lalaki, gamit ang kawing ng bata, ay tiyak na malapit na, hiwalayan ka ni Jing Hui. Binibining Gu. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Hindi ka welcome dito. Layas ka. Movie Queen Gyu. Okay ka lang ba, Movie Queen Gyu? Ang lakas ng loob mong itulak si Movie Queen Gyu, gusto mo ba siyang patayin? Hindi ako ang may gawa. Pagbabayaran mo to. Sarili niyang. Sige, naiintindihan ko na. Dadalhin kita sa ospital. Tara na. Bigyan mo siya ng pinakamagandang gamot. Gamitin ang pinakamabilis na treatment para siya'y gumaling agad. Artista siya. Magsisimula ng mag-shooting, walang pagtatagal. Naiintindihan. Jing Hui. Kahit hindi pa gumaling ang mga sugat ko, okay lang. Kaya ko ang mga simpleng sugat. Nga pala, nandito rin ba si Suyuta? Siguro natatakot siya. Huwag mo siyang sisihin. Hindi niya sinasadya. Siguro, napanood niya ang balita, kaya nagalit sa akin. Kaya siya nagpakita ng galit. Hindi ko siya pinagtatampo. Li Jinghui. Sinabi ko lang na umalis siya sa lugar. Di ko siya hinawakan kahit kalingkingan. Tama yun. Kailangang paalisin siya ng manager. Nagkakamali siya. Nadulas siya ng mag-isa. Ang mga paratang mo. Sabihin mo sa kanya ng harapan. Pasensya na. Mga tagahanga ko kanina, baka nakagulat sa'yo. Ikaw mismo, ang nadulas ng hindi sinasadya. Di kita itinulak. Isipin mo kung ano gusto. Di kita sisishit. Ang nangyari ngayon, may parte rin akong kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin. Ano ba ang gusto mong ipahiwati? Huwag mong isipin ng malalim. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Ang galit, may intindihan naman. Ikaw. Ulitin mo ang sinabi mo. Sabihin mo ulit. Li Jinghui, hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Jinghui, tumigil ka na. Ayokong mag-away kayong dalawa. Ang usaping ito, hindi pwedeng diayusin. Jinghui, ipagtanggol mo ako. Sapat na iyan para sa akin. Hindi na kailangang pag-isipan pa ito, okay lang ako. Nagpanggap kang nahulog sa publik, nagpapakabiktima kahit saan. Pinagbintangan mo ang lahat, na itinulak ka ni Suyutang. Ang pakana mong ito. Hindi ko palalampasin. Guyu. Ang totoo mong ugali, ay kitang-kita na sa akin. Mga pandaraya mo sa showbiz, hindi gagana dito, magtipid ka sa salita. Hindi ko hahayaang, sinuman, ang saktan si Suyuta. Sasabihin mong inosente siya. Nakita ng lahat niyang itinulak ako. Ikaw ang unang umaway. Nang paalisin ka niya, nagkunwari kang nahulog, nagdrama ka pa. Ito mismo ang espesyalidad mo. Kung hindi ko nakuha ang footage ng CA, naisahan sana siya. Ang kabaitan niya, hindi tanda ng kahinaan ko. Mag-ingat ka sa mga galaw mo. Jinghui. Makinig ka muna. Li Jinghui. Kung wala ako rito ngayon, ginago ka na niya ng todo. Tang-tang.
Kapag inaapi ka, lumaban ka ng tama. Huwag kang magtimpi. Naalala ko sa nangyari ngayon, hindi na dapat patagalin. Ang isang mahalagang bagay, Ano yun? magpakasal tayo. Perpekto. Sa marriage certificate na ito, wala nang mga asal sa'yo. Di mo alam na si Guyu, nagpapanggap na biktima sa online. At ipinagyayabang pa ang sugat, plastic talaga. At, ang mga fans niya ay naninira, na ikaw ang may kasalanan, pero siya ang totoong gulo. Hayaan mo na. Maraming regalo ang kuya mo na ibinigay sa akin. Dapat ako maghanda ng sorpresa para sa kanya. Anong ginagawa mo? Suyuta. Ikaw, ang lakas ng loob mong nakawin, ang boyfriend ng Diyosa namin. Sinira mo pa, si Guyu. Tingnan mo, ang lalang sugat na to. Ngayon, babayaran mo to. Si Guyu namin ay napakaselosa. Paano mo siya nasaktan? Tama. Gumamit ka pa ng bata para makalusot. Gold digger ka. Nang akit ng may asawa, kadiri. Mga kaibigan, wasakin natin. Ang tindahan niya kayo. Siraan nyo, usok. Ikaw. Tigil. Tumigil kayo. Tama na. Tigil na. Tingnan nyo. Ito ang aming marriage certificate. Kasama si Li Jinghui. Anong patunay dito? Alam ng lahat na, nakarating ka sa taas sa kama. Kung wala ang batang yan, wala ka talaga. Kahit na. Nakapagpakasal ka, hindi mo maitatago ang pagiging perahan mo. Ibalik nyo ang marriage license ko. Huwag niyang hawakan. Magaling. Nakita mo, si Goddess Guyu ay may kaming suporta. Kung gagawa ka pa ng gulo, araw-araw, kaming babangungot sa'yo. Tinawag ko na ang pulis. Papunta na sila. Sa ngayon, tapos na tayo dito. Alis na tayo. Ano na ngayon ang marriage certificate ko? Huwag kang mag-alala. Hindi pa babayaan ng kapatid ko na makaligtas sila. Kayo ni Mrs. Lee, ang humiling ng banquet hall. Handa na ito. Ang bagay na ito, dapat maging lihim kay Tangta. Nais kong sorpresahin siya. Huwag ding malaman ni Nancy. Hindi siya marunong magtago ng lihim. Naiintindihan ko. Nakauwi na si Tangta. Nay, pagod na pagod ako. Kailangang mahiga. Ano pang hinihintay? Tingnan niyo ang taas. Anong nangyayari? Sinong nangaapi sa'yo? Wala lang. Natapilok lang. Paano ito nangyari? May mga sugat ka ba? Sabihin mo ang lahat. Ipaliwanag mo ito sa akin. Anong dapat nating gawin? Padalhan ng imbitasyon sa kasal. Si Guyu agad-agad. Ang mga baliw mong tagahanga, ginulo ang tindahan ng alahas, ng pamilya Lee. Ang lakas ng loob niyang agawin ang lalaki ko. Sisiguraduhin kong hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Ang pamilya Lee ang gumawa sa'yo, na kung sino ka ngayon, hindi ka ba man lang nagpapakita ng utang na loob. Mga tagahanga ang may gawa nito. Hindi ko responsibilidad. Master Jing, inanyayahan ka sa handaan ng pamilya Lee. Huwag mong kalimutang dumalo. Master Jing, ipinapakilala mo ba ako sa buong angkan ng mga Lee? Nanay, bakit biglang may piging sa bahay, hindi sinabi sa akin ni Jinghui? Malalaman mo na rin. Mamaya, tutulungan ka nila magbihis ng maayos, anak kong si Tangta. Ngayong araw, ikaw ang pinakamaganda rito. Nandito na si Diyos ang Guyu. Diyosa. Ay nak, Gumaling na ba ang paa mo, Diyosa? Ayos na. Salamat sa inyo. Ito ay piging ng pamilyang Lee. Bakit mo dinala ang fans mo, Guyu? Ganyan ang suot mo. Nagpapapansin. Pribadong okasyon ito. Bawal ang pagkuha ng litrato. Sige, sunod na lang. Maganda ba ako ngayon?
Posible bang si Jinghui ay maglalakad na ng kasal? Maligayang pagdating sa piging ng aking kasal. Piging ng kasal. Jinghui, ni hindi man lang ako nakabestidong pangkasal. Manugang na babae. Ito ay sorpresa mula sa kapatid ko, espesyal na inihanda para sa ni hindi man lang niya sinabi sa akin. Dapat mo itong tanggapin ng buo. Sumasang-ayon ka ba? Li Jinghui, bakit mo ako ginawang mukhang kahabag-habag? Sira ang mata niya para mahulog sa ganitong babae. Hindi siya katulad ng Diyos sa guyo ng pamilya natin. Masamang babae, hindi ko pahihintulutan ang kasal ninyo. Guluhin natin ang kanyang kasal. Gibain natin. Tumigil kayo dyan. Sino ang may lakas ng loob? Apihin ang manugang ng pamilya Li. Legal na kasal. Kalokohan, ginamit lang niya ang pagbubuntis para umangat. May ebidensya ba? Pakita niyo ang katibayan. Manloloko. Hindi mo nga hiniwalayan ang Diyos ang siguyo bago makipagkilala sa iba. Sino ang nagsabing walang katibayan? Ang marriage certificate ay nasa akin. Tang-tang. Ipakita mo ang marriage certificate mo. Pinagputol-putol nila ang marriage certificate natin. Pasensya na. Ni hindi ko nga naprotektahan ang marriage certificate natin. Sa wakas, sinabi mo rin sa akin. Alam mo pala lahat. Akala ko, hindi mo nasasabihin sa akin. Ngayon mo lang naisip, masakit palang magkimkim ng sama ng loob. Mula ngayon, sabihin mo lahat sa akin. Ano man ang problema mo, ako ang bahala. Tingnan mong mabuti, legal tayong mag-asawa, may opisyal na dokumento. Pinakasalan ko siya, hindi dahil sa bata. Dahil mahal ko siya. Li Jinghui. Sa lahat ng taon, sinuportahan mo ang mga pelikula, pinasikat mo ako. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Nag-invest ako sa'yo. Dahil kumikita ka. Para sa akin, hindi ka naiiba sa ibang empleyado. Jinghui. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Dati may nararamdaman ka para sa akin. Lilinawin ko na, sa huling pagkakataon, hindi kita minahal kailanman. Isang tao lang ang minamahal ko, Suyutang. At tungkol sa pag-udyok mo sa fans na manakit sa asawa ko. Pagkatapos ng kasal namin, aayusin natin ito. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng mga salita mo ngayon? Guyu, paki-explain mo sa amin. Guyu, magpaliwanag ka. Niloko ninyo ang audience at mga fans, magbigay kayo ng paliwanag. Wala namang kasalanan si Guyu, babaeng Guyu, nadala siya sa emosyon. Masyadong mapagtiwala para makita ang kasinungalingan. Tama. Legal team ng Lee Group ay kumilos na. Bawat isa sa inyo, ng api sa asawa ko, mananagot sa batas. Hintayin niyo ang supuena sa inyong mga tahanan. Sino ang natatakot? Subukan inyo, mga panakot lang. Hello? Nasaan kayo? Bakit may abiso ng korte dito? Anong nangyayari? Wala na tayo. Malaking problema. Hindi ko kasalanan. Sumusumpa ako. Si Guyu ang nag-utos. Si Guyu ang may pakana nito. Si Guyu ang may sala. Binayaran niya kami para hilabain si Suyutang, nangako ng bayad. Dahil mga menor de edad, hindi raw kakasuhan. Nagsisinungaling ka, kayong pumili. Siya ang nasa likod. Ginoong Jing, siya nga, si Guyu ang nagplano, ng buong plano, tumahimik. Alisin ang mga gulo, sa lugar na ito. Tuloy ang kasal. Ngayon, oras na para sa bagong kasal. Na magpalitan ng singsing. Li Jinghui. Hindi ko inakalang ikat. Maraming ginawang sikreto para sa akin. Salamat. Pamilya na tayo ngayon. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Eksakto, dapat tayong magkaisa, at labanan ang mga dayuhan. Sige na. Ngayon, turno na ng lalaking ikakasal. Nahalikan ng nobya. Teka, Ate, hindi ka nag-aalinlangan. Kung ayaw mo sa kapatid ko, pag alis mo, pwede ba akong isama mo? Ate, tigilan mo na siya. Tingnan mo. Nagmumukha na siyang kalbo. Ito ay
Noong nakaraan ikaw ang nanligaw. Ngayon ako naman. Pakakasalan mo ba ako? Ayaw mo. Mahal. Nakasal na rin tayo sa wakas. Magkalimang anak na tayo. Ha? 4 na nga ang ibinigay kong anak. Paano ako masisiyahan? Kailanman, hindi mo ako nasiyahan sa kama. Ni minsan man lang, paano ako mabubusog niya? Teka. Maliligo muna ako. Sabay tayong maligo. Mahal kita. Mahal din kita.